Dahil today ay CDC Day, ihahatid namin sa inyo mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad tungo sa isang bagong Pilipinas. Sa pamumuno ng Clark Development Corporation, isinusulong nito ang mga programang nagtataguyod ng integridad, kalidad na serbisyo publiko at matatag na ugnayan sa mga mamumuhunan. Mula sa pagkamit ng ISO recertification bilang patunay ng kahusayan sa pamamahala hanggang sa mga bagong kasunduang magpapalago ng negosyo, edukasyon at serbisyong pangkalusugan sa loob ng Freeport. Habang pinatitibay din ang ugnayan ng public at private sectors, higit pang binibigyang pansin ng CDC ang pagsasanay ng mga Pilipino, pagpapalawak ng aviation at pagpapalawak ng tourism industries ng Clark. Narito at panoorin natin ang report. Patuloy ang Clark Development Corporation sa pagpapatupad ng mga inisyatibang nagpapatibay sa mahusay na pamamahala at pagpapaunlad ng mga oportunidad sa loob ng Clark Freeport Zone. Nakamit ng Clark Development Corporation o CDC ang ISO recertification, isang patunay ng patuloy nitong pangako sa kalidad, integridad at kahusayan sa serbisyo publiko. Ang tagumpay na ito ay resulta ng masusing pagtutulungan ng Internal Audit Team sa pamumuno ni Lead Auditor Mary Janet Castro sa ilalim ng chairmanship ni Attorney Gloria Victoria Yap Taruk, Vice President for Legal Affairs ng CDC. Kabilang din sa grupo sina Attorney Therese Gabriel Estioco, Attorney Catherine Anthea Rojo, Architect Tarcisius Chutuico, Maria Jennifer Tayag at Maylin Paraan, kasama ang 5 sub-teams na nagsagawa ng masusing pagsusuri sa mga proseso at sistema ng CDC. Pinarangalan noong nakaraang flag raising ceremony ang ISO team. Sa pamamagitan ng recertification na ito, muling pinagtibay ang posisyon ng CDC bilang isang organisasyong nangunguna sa tapat, epesyente at mahusay na serbisyo para sa publiko. Base sa International Organization for Standardization, ang ISO 9001 ay isang international standard na nagtatakda ng mga pamantayan para sa Quality Management Systems o QMS. Sa pamamagitan ng ISO 9001 certification, napapatunayan ang commitment ng isang institusyon sa kalidad, integridad at customer satisfaction. Habang pinagtitibay ng CDC ang kalidad ng serbisyo publiko, patuloy din itong pinalalakas ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa loob ng Freeport. Nilagdaan ng CDC ang 4 na lease agreement ng iba't ibang kumpanya na may kaugnayan sa turismo, aviation school at healthcare. 2 bagong kumpanya sa food at service sector ang lumagda ng lease agreement sa CDC, patunay ng lumalakas na tiwala ng pribadong sektor sa pag-unlad ng Clark. Kabilang dito ang Cornerline Foods Corporation, isang Chowking franchisee, at ang Nutri-Exchange Food Corporation, ang grupo sa likod ng Sari Sari Modern Kitchen. Sa ginanap na contract signings sa CDC Visitor Center, sinabi ni CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Vanadera na ang kasunduan ay higit pa sa karaniwang kontrata, kundi simbolo ng tiwala at pagtutulungan ng public at private sectors. Ayon naman kay Cornerline Foods President Alfredo Nicdao, ang kanilang paglipat bilang direktang locator ay tanda ng kumpiyansa sa direksyon ng Clark. Ipinakilala naman ni Nutri-Exchange President Catherine Tayag ang Sari Sari Modern Kitchen bilang makabagong dining concept na mag-aalok ng Filipino comfort food na may modern twist. Ang 2 establishmento na itatayo sa kahabaan ng M.A. Rojas Highway ay mag-aalok ng abot-kayang pagkain para sa mga manggagawa ng Freeport. Bunga ng patuloy na pagsisikap ng Clark Development Corporation na palakasin ang aviation at aviation-related industry sa Clark, nilagdaan ng CDC at World City Colleges o WCC Aeronautical and Technological College ang 10 taong kontrata sa pagtatayo ng isang aviation school sa Clark. Ang kasunduan ay pinirmahan ni CDC President and CEO Attorney Agnes de Vanadera at Raymond Patrick Guico, Presidente ng WCC-ATC. Ide-develop ang facility sa isang 2,217 square meter property.
Layunin ng pasilidad na tugunan ang pangangailangan ng industriya sa mas maraming skilled at well-equipped aviation workers. Ang pasilidad ay fully equipped ng mga aviation engines at flight simulators na makatutulong sa hands-on at practical training ng mga aviation students. Ang inisyatibong ito ay inaasahang magpapatibay pa sa posisyon ng Clark bilang isa sa mga sentro ng aviation education at training sa bansa. Habang lumalawak ang mga industriya sa Clark, patuloy din itong nagiging sentro ng motorsports at lifestyle tourism. Noong November 3, 2025, lumagda ang TA Marketing Incorporated, ang kumpanya sa likod ng Access Plus, ang official distributor ng Ducati Philippines, ng 15-year lease agreement kasama ang CDC para sa pagtatayo ng multi-brand motorcycle dealership sa Clark Freeport. Ayon kay CDC President and CEO Attorney De Vanadera, ang proyekto ay sumasalamin sa matibay na partnership ng public at private sectors sa pagpapalago ng ekonomiya ng rehiyon. Sinabi naman ni Access Plus President Joy Cua Alberto na ang expansion nila sa Clark ay patunay ng kanilang tiwala sa potensyal ng Freeport bilang sentro ng motorsport sa bansa at dahil na rin sa pagkakaroon ng Clark International Speedway sa loob ng Clark. Ang bagong dealership ay inaasahang magpapasigla pa sa motorsports at tourism activities sa Freeport. Hindi lang sa industriya at motorsports umaarangkada ang Clark, kundi maging sa pagpapaunlad ng serbisyong pangkalusugan. Nilagdaan kamakailan ng CDC at Britannia Medical Dental and Cosmetic Center Incorporated ang isang kontrata sa expansion ng The Royal British Medical Dental and Cosmetic Center sa bahagi ng MA Ross Highway. Binigyang diin ni CDC President and CEO Attorney Agnes VST De Vanadera na ang proyekto ay patunay na ang mga patakaran ng CDC ay nakatutulong upang mas mapalago ang mga negosyo sa loob ng Freeport. Ayon naman kay Dr. Erwin Brian Tan, Medical Director ng Britannia Medical, ang suportang ibinigay ng CDC ang naghikayat sa kanila na palawakin pa ang kanilang operasyon sa Clark. Ang bagong pasilidad ay mag-aalok ng serbisyong medikal, dental at cosmetic and aesthetic treatments para sa mga locator, residente at bisita ng Clark Freeport. Bukod sa pagpapalakas ng ugnayan sa negosyo at edukasyon, patuloy din kinikilala ang CDC bilang modelo ng mahusay na serbisyo publiko. Pinarangalan ng CDC sa katatapos na 2025 Report Card Survey o RCS Awards ng Anti-Red Tape Authority o ARTA sa Conrad, Manila. Tinanggap ng CDC ang Silver Award matapos nakakuha ng very satisfactory rating sa 2024 RCS 2.0 First Cycle Implementation na sumuri sa 904 na tanggapan ng gobyerno sa buong Pilipinas. Kabilang ang CDC sa 59 na ahensya na tumanggap ng parangal mula sa mga higit 900 tanggapan ng gobyerno sa buong bansa. Tinanggap ni CDC President and CEO Attorney Agnes VST De Vanadera ang parangal kasama sina Attorney Noelle Mina Meneses, Attorney Gloria Victoria Yap Taruk at Retired Police Major General Lina Sarmiento. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ni Attorney De Vanadera ang malaking ambag ng ARTA sa pagpapabuti ng pamamahala at kumpiyansa ng mga mamumuhunan. Ayon naman kay ARTA Secretary Ernesto Perez, ang mga pinarangalan ay patunay ng epektibong reforma at kalidad ng serbisyo publiko. Sa ilalim ng pamumuno ni Attorney De Vanadera, ipinatupad ng CDC ang Business One-Stop Shop o BOSS kasama ang mga digital platform, streamlined permitting process, at automated revenue systems na nagpalakas ng transparency, efficiency at kahusayan sa serbisyo. Mula sa pagpapanatili ng kalidad ng serbisyo, pagpapalago ng negosyo, hanggang sa paglinang ng kakayahan ng manggagawang Pilipino, patuloy na isinusulong ng Clark Development Corporation ang adhikain ng isang bagong Pilipinas.